Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin joined members of the basketball and Ateneo community in a tribute to student athletes Rene Clerc Baterbonia and Divine Adili this afternoon. It was his first public sighting since the tragedy. And joining us now is News 5's Mon Gualvez. Mon, first tell us about the activity participated in by controversial coach Tab Baldwin. Well, actually, it says this is the first na public appearance ni Ateneo head coach Tab Baldwin dito sa ginawang candle lighting vigil ng Ateneo community. So, ito ay pamamaraan nila para nga gunitain yung alaala ng dalawang nasawing Ateneo students who happen to be Rene Baterbonia and Divine Adili. So, hindi lang si Coach Tab ang sumama dito sa vigil activity na ito, kundi pati na rin ang buong team, mga players and other members of Ateneo Blue Eagles. But you can see with the face of Coach Tab Baldwin of his sadness, no? Bagamat hindi siya nagbigay ulit ng pahayag sa media, pero banaag yung kanyang kalungkutan dito sa incidenting ito. At yun nga, even the other team members and players are with him in this kind of activity with the candle lighting and of course offering prayers to the souls or for the souls ng mga namayapa, says. Mon, huling gabi na ng burol para kay Rene Baterbonia. Ano ang plano matapos ng gabing ito? Yes, ngayong gabi ang last na pwedeng dalawin si Rene Baterbonia dito nga sa isang punerarya sa Quezon City. Later at 4:30 in the morning, ibabiyahe na siya via private plane papunta sa Davao together with his family. And the private plane was, kumbaga sinagot ito ng Ateneo de Manila University. 3 days, magtatagal si Rene sa Davao kung saan siya nag-aral ng high school bago siya dalhin naman sa kanilang hometown sa Agusan del Sur. Itong unang gabi niya sa Davao, tomorrow, idadaos yung misa or siya ay lalagak muna pansamantala sa Ateneo de Davao mismo na nirequest din talaga ng naturang school para makiramay ang kanyang mga kaibigan, mga guro, and other na nakakakilala kay Rene. Says. Mon, sino ba ang mga dumalong mga opisyal dyan sa burol? Marami-rami, says. No? Actually, mula madaling araw kanina hanggang ngayong gabi, iba't ibang mga personalidad ang mga nagsidalaw. Initially, isa-isayin natin, madaling araw kanina si Senator Robin Padilla, he insisted that he already filed a resolution sa Senado para nga maimbestigahan itong naturang insidente, kung nagkaroon nga ba talaga ng mga kapabayaan or foul play, at ano bang dapat gawin in aid of legislation para nga ma-improve pa yung mga batas tungkol dito. And then afterwards, iba't ibang mga players, no, mga professional basketball players, mga former teammates ni Rene at saka ni Divine Adili sa Ateneo, and then yung iba naman ay mga UAAP players, and then hanggang ngayong gabi, no, meron ding dumalo ng mga celebrities like Claudine Barreto just to show sympathy sa nanay ng biktima. And then may dagdag ko lang, no, si Senator Bam Aquino, who is known to be an Atenista, talagang dumalo din at pumunta para nga makiramay dito sa insidente. At yun nga, may mga dito yung sa side ni Rene, no? Meron din naman pumunta on the side of Divine Adili. Bagamat wala naman talagang burol dahil nga nasa morgue pa yung katawan ni Divine, nagpunta yung ilang mga Nigerian national basketball players who are playing, former players of Ateneo, and some who are playing in other basketball teams. Nagpakita sila or nagsabi sila rather ng kanilang mga kumbaga pananaw, no? Kasi yung isa dyan, si Ike, naglaro before sa Ateneo, and he confirmed that nakaranas siya ng ganitong klaseng training. May panawagan nga rin siya kay Coach Tab Baldwin. Pakinggan natin yung mga pahayag na yan. It's just training that helps us boost with conditioning, stamina, whatever we want to do to build the team together. I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let people know what happened. I mean, this will give a lot of people closure. If Live Vest was there, I think it would have been a different result. You know, so hopefully they would
take the safety measures and precautions more serious next time. Like I don't have problem with the training, but I mean the safety of the players should also be prioritized. Mon, panghuli na lamang, tikom pa rin ba ang mga teammates ni tikom pa rin ang bibig ng mga teammates ni Rene at ni Divine tungkol sa insidente? Pinagbawal ba na kausapin ng mga miyembro ng media? Nung pumunta sila dito sa funeraria kagabi, talagang tikom ang kanilang bibig. Hindi sila makausap, talagang total silence yung pagpasok nila sa mismong chapel kung saan nakaburol si Rene. And then, we don't have an idea if this is an instruction of the Ateneo de Manila University. But one thing is for sure, ang sinabi ng university, ang kanilang pinakiusapan na huwag magsalita muna sa public is Coach Tab Baldwin himself. Not to at least influence yung ginagawang investigation and to put some pressure at saka para mapanatili daw yung integrity ng ginagawang investigasyon. Pero ito yung nagiging concern ngayon ng lawyers ng Baterbonia family who happens to be Attorney Relito Torion. And he said na kumbaga, it gives them concern, no? That's the exact word. Yung hindi pagpayag or parang pagsabi na huwag magsalita sa public si Coach Tab Baldwin. Ang kanilang ikinababahala, baka nga pati nga raw mga players hindi na rin magsalita tungkol sa insidente. Bagay na malaking tulong sana sa ginagawang investigasyon. Pero ito rin yung pinaka gustong makita ng lawyers and the family na sana kahit hindi magsalita sa public, makipagtulungan naman daw sana sa ginagawang investigasyon. Iba't ibang parallel investigations kasi ngayon, Ses, ang ikinasa patungkol sa pagkamatay ng dalawang basketballista. We thank you for your update. News 5, Mon Gualvez.